Best friend ng nawawalang bride-to-be, abay nagsalita na at may matinding revelasyon patungkol kay Miss Shera De Juan at sa magiging or mapapangasawa nito. So, ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin si bride-to-be dahil lumipas na po ang ilang araw, mag-iisang or ilang lumagpas na yung Pasko at lumagpas na rin ang kaarawan ng kanyang tatay, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po natatagpuan ito pong si Shera De Juan, ang the missing bride, na talaga naman pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Kasi marami pong nag-speculate na kung buhay pa ba si Miss Shera. Kasi base po sa mga investigasyon at base po dun sa mga inilalabas na mga pulis, dahil sinasabi po nila na buhay pa, buhay pa. At wala pong nakikitang any foul play or any evidence na parang siya po ay kinidnap or whatever, na may masamang nangyari sa kanya. So, pag-usapan natin yan. So, ngayon, meron po kasing balita dito ang DCMM Teleradyo kung saan sinabi nito na ang BFF or best friend di umano ng nawawalang bride-to-be nakausap na po ng mga pulis. At meron po siya mga confession patungkol sa pagsasama nitong si Miss Shera De Juan at ng kanya pong mapapangasawa na si Mr. RJ, na bagay na hindi po sinasabi din ni RJ sa pulis. Nung nakaraan pong update natin sa inyo, sinabi ng pulis na sana dapat naging honest na lang itong si RJ sa pulis para at least dun sa investigasyon, maaga pa lang ay nalaman na nila kung anong main reason kung bakit hanggang ngayon ay nawawala pa rin si Shera De Juan. Bakit hindi pa rin siya natatagpuan? Kasi it's almost 15 days na nawawala po siya, pero hanggang ngayon wala pa rin. Wala pa rin balita ang mga pulis. So pag-usapan natin yan ngayon dito po sa ating update. So mag-react tayo sa mga sinabi ng mga kapulisan patungkol sa update na ito. So let's pakinggan natin kasi di na natin papakita yung video dahil baka makopyright tayo dito eh. Ganun pa rin po, sir, sa ngayon ongoing pa din. Hindi naman po tayo nag-ito. Kaya yung ating mga tracker team ay patuloy po sa paghahanap at patuloy din po kami nananawagan dahil sakaling narinig niya po ang ating mga mga sinasabi. At yung mga panawagan namin mga nakarang araw pa na kung narinig naman na kung maaari ay makipag-ugnayan na kita sa amin o lalong-lalo na po sa kanyang mga magulang para po maisan yung kanilang pag-aalala. Lalo na ngayon, Christmas. Oo. So, yun naman po talaga ang natin na maging maayos na itong ating paghahanap. At we are still hopeful na hoping na makaka rin. Pero ang masaklap captain may mga prankster pa di ba? May mga Ayun, yun lang. Isa sa mga nagpapahirap pa sa mga kapulisan doon sa kanilang investigation. May mga nagsisend po ng sinasabi po nila na nandito si Shera De Juan. Meron po mga nagsisend ng location kung saan nakita daw nila si Shera De Juan. Pero pag pinuntahan po nung mga kapulisan, wala naman po doon. Tapos, yung nag-i-inform is bigla na lang kung nawawala. Nag-disconnect po sila once sa pinuntahan ng pulis. Parang imbis na makatulong, nakakaperwisyo pa doon po sa paghahanap. Parang mas lalong nade-delay yung paghahanap po dito sa bride-to-be. Yun po yung nirereklamo ng mga kapulisan. Sana lang yung mga gantong tao, yung gumagawa ng wala namang maitutulong, wag na sanang gawin to. Makonsensya naman kayo, 'di ba? So ito pa. leads Okay. Tapos pupuntahan ng SIDO, tapos pagdating doon ay aaminin na hindi po talagang gusto ko lang pagtripan yung aking kaibigan. Parang mali, Yun nga po ang nakakalungkot kasi sa kabila itong ating pagsasagawa ng ating puting pagsasagawa ng investigasyon at ang ating
mag-ugnayan. Mm. At siyempre po, ito kasi usapin na ito ay napaka-sensitive dahil ito po ay involved yung kanilang personal na buhay. At dahil sa mga lumalabas din sa base din sa ating pagsagawa ng digital forensic examination dun sa kanilang cellphone, sa kanilang laptop, yun din po ay may mga naging doon na mga sensitive na mga issues tungkol dun sa buhay niya, personal sa kanya, at saka yung din financial. Ayun. Okay. Mga family that Mhm. po. Ngayong pakuli, may na na din yung latest update din kasi nito, Mhm. ay nakausap din po ng ating mga investigator dito sa Sido, ang best friend Yung best Yun. friend. Ito na. ni Sarah, na supposed to be ay siya po yung magiging maid of honor. Okay. At according to her, nagkausap po sila nito ni Sarah, at doon sinabi niya na yung mga kanyang mga problema, na napupuno na siya, And ganun din ang sinabi niya na may sinabi po siya na 10 years ago ay nagkaroon din ng problema Sarah. Ito yun. Yun din, hindi siya nagpaalam. Umalis siya, nagpaalam ng mga magulang at nag-iisip-isip. Tapos bumalik naman siya. Okay. Sana bumalik din ito, Captain? Lalo't magbe-birthday partner ng tatay niya, ha? Si Jose De Juan, ha? Birthday bukas. Go ahead, partner. Captain, lilihis lang ako ng Ayun. So, according po dito sa investigasyon, ay nakausap na po, nagkaroon na po ng katanungan or pinatawag na po ang maid of honor ni Shera De Juan, no, na kanyang best friend. At naibahagi po ng best friend ni Shera De Juan sa kapulisan na talagang may matitinding problema na parang pinagdadaanan si Shera, hindi lang sa kanyang pamilya but of course doon po sa kanyang karelasyon mismo or doon sa relationship na meron siya, which means itong ito pong groom, no, itong si RJ, hindi niya talaga kinukwento, kumbaga selective lang yung sinasabi niya sa pulis. Tapos gusto niya makita na itong si Shera, hindi nga siya nagiging honest, hindi niya sinasabi lahat. So which means totoo talaga yung lumalabas at nakita doon sa kanyang parang digital forensic review na talagang may pinagdadaanan nga silang dalawa. At isa pa sa pinaka-biggest revelation ng best friend na ginawa na pala ni Shera to dati pa. So which means talagang dumadanas po ng mental health issue itong si Miss Shera kasi parang sobrang magulo yung utak niya, magulo yung isip niya, and isa sa mga nagiging outlet niya para makatakas dun po sa problema na kinaharap niya is umaalis siya. Na ito po yung big revelation ni nung BFF, yung maid of honor po nila, na ginagawa na pala ni Shera to 10 years ago. Kaso nga lang, yun nga, medyo medyo alarming kasi kung kailan ikakasal na sila, 10 years ago, 'di ba? Parang ginawa niya daw 'yon. So which means kung 11 years na sila nung jowa niya, isang taon pa lang siya, is talagang nagkakaroon na siya ng problem, nagkakaproblema na sila. So umalis daw si Shera that time, pero eventually bumalik din naman, no? Ganun po yung ginawa ni Shera para talagang humihinga lang siya. Yun nga lang, medyo naging big deal po ito sa publiko dahil nga na siya kumbaga parang ready na lahat. Naging big deal siya kasi akala ng publiko na may nangyaring hindi maganda kay Miss Shera De Juan dahil nga bigla na lang siya naglaho pagkatapos niyang pagkatapos na sasabihin niyang bibili lang siya ng kanyang bridal shoes. Tapos ang pinaka mahirap pa doon, iniwan niya lahat ng mga means of communication na pwede po siyang kontakin. Ang hinala ko dito, yung sinasabi ni Jay Costura na parang may tumutulong kay missing bride na babae, maaaring ito yung best friend niya. Yun po yung naiisip ko na maaaring ito ang sumusuporta kay Miss Shera De Juan ngayon kung bakit hanggang ngayon wala pa rin si Shera. Dahil mag-best friend sila, kailangan nila pagtakpan ng isa't isa, kailangan nila protektahan ng isa't isa. Possible po yun. So, sana nga lang makapag-isip na si Shera at bumalik siya para masabi niya na rin kay RJ kung gusto niya pa bang magpakasal or hindi na.
So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.